Yo, good day everyone. Ako po si Skyrepa and you were watching Man Cannot Ride. Here we have my bike, my one and only big bike. Nag-iisa-isa kong motor si Octavia, my CF Moto 400 NK na naka-tire warmers. Naka-cover lang yan. Naka-cover lang yan kasi pag umuulan dito, tumutilamsik doon, nababasa yung kadena. So, naka-cover yan ng ganyan. But this is my 400 NK at sa tingin ko, pwede ko na itong tawaging my 400 SF. Yeah, sa SF Street Fighter. Okay, share ko lang sa inyo. Wait natin, ang dumi-dumi ko pa, hindi pa ako naglilinis, hindi pa ako nag-aayos. Hindi pa ako nakapag-retouch. Okay, pasensya na. Okay. So ang ginawa ko today sinira ko yung motor ko. Sinira ko yung motor ko. Okay, wait lang pala. Ito, kunin natin. Nagpalit ako ng ayan. So nagpalit ako ng handlebars. Ito yung handlebars na nakakabit. Una muna, yung stock na handlebar ay doon ginawa na namin pull-up bar ng anak ko. Tapos nagpalit ako dati ng straight bar. Yan, straight bar. Tapos ito, yung Street Fighter bar. Tapos inilagay ko yung 3-piece handlebar. Tinanggal ko yun, tapos ibinalik ko to. This is the Street Fighter bar. Now, ano muna yung nangyari? Ang nangyari, itong isa sa bolt ng clutch lever, hindi na mapagsalita, pagod, naharos yung ulo niya, nabilog. Hindi ko ngayon tumatanggal kanina dun sa unang bar. So, hinugot ko na lang. Ayan, hinugot. Okay lang yun. Ito nung nasa ilalim na bolt, natanggal ko. So medyo lumuwag lang konti, nahugot ko naman. Ang problema kasi, yung isang bar na yun ay mas maliit yung diameter kesa dito. So ngayon, hindi ko maibalik. Anak ng tinapa. Hindi ko maibalik itong clutch lever, papasok dito kanina dahil na-stuck nga siya ng yung maliit na bilog dahil nga hindi ko maalis yung bolt na yan. Sabi ko, putek. Sinira ko pa motor ko. Pero that's one thing about me. This video is about siguro sana may mapulot kayo dito kung makilala nyo kung sino ako at kung paano ako mag-isip pagdating sa pagmumotor. So ako, basta't meron akong gustong ma-achieve, ginagawa ko lahat ng paraan para makuha ko yun, na sana wag na akong gagastos. So kanina yun ang problema ko, hindi ko siya maisuksok dun sa bar, hindi ko siya maibalik. So ang dami kong tinirada, ang dami kong diniskartehan kanina, hanggang sa ang nangyari, yung bar dito niliha ko na lang. Hindi pala liha, final ko na lang ng pabilog. Yan, di intay-utay ko, chinaga ko yan, file. Yung pabilog na yan, final ko lahat hanggang sa maubos ko. Siguro may ano rin yun, mga 0.2 or 0.3 ang nalagas ko para lang maisuksok pabalik, kasi hindi ko na nga tumabaklas maisuksok pabalik itong clutch lever. Meron din akong isa pang sinacrifice. Yan, putol lang ngayon yung hazard switch, kasi hindi ko siya maisusuksok dito sa bar nang yung bar ay hindi mo na nakakabit. Kinakailangan nakasecure muna yung bar kasi puwersa ang kailangan. Ngayon, nung nakasecure ang bar, etong clutch lever, hindi ko naman mahila dito para ipasok dito. Hindi ko siya mahila kasi nakihila yung kable, yung hazard switch. So, dahil hindi naman ako gumagamit ng hazard, tinanggal ko na lang. Sacrifice number 1. Yeah. Okay. Now, so naikabit ko na, nailagay ko na, at eto na nga, ang baba na niya. Ayan. Ganyan siya kababa. Ganyan siya kababa. Ayan. Halos ka-level na siya nung handlebar clamp. Ayan. Ang baba na niya. So talagang Street Fighter na yung kanyang ergonomics. Yung kanyang handlebar ergonomics. Yung, kung baga, ang tawag ng iba is yung stance. So yun na yan, ha. Street Fighter. Ang baba na niya, halos flat na siya. Pag tinignan mo siya dito, ayan yung level niya. Ayan, ganyan siya kababa.
Ayan. Lubog na siya sa tangke. Anyway, so bakit ko nga ba binalik to? Teka, sakay ako kay Octavia. Bakit ko nga ba to binalik? Dati tinanggal ko to dati kasi meron akong problema dito. Kapag naka-full, demo ko sa inyo, hindi pala. Mamaya na pala. Kapag naka-full turn ako sa left, ang tawag doon is full lock to the left. Kapag naka-full turn to the right, ang tawag doon is full lock to the right. Kapag naka-full lock to the left ako, tumatama ito dito sa fairings. Dati. Kaya hindi ko siya ginawan ko siya ng paraan para pwede ko pa rin siyang isagad dito sa kaliwa para pwede ko siyang i-lock. So, sacrifice number 2, hindi na yun pwede sa ngayon. Kasi mas binabaan ko pa yung setup nito, yung settings nito. Mas tinupi ko pa ng pababa pa. Bakit ko nga ba gustong ibaba pa yung handlebar? Eto na lang. Itong weekend, umakyat ako sa Twisties. At ang naka-install pang handlebar is yung isa pa, yung mataas. Ang problema, hindi ko during turn in tsaka mid corner, hindi ko kumbaga nakukulangan ako sa feedback ng front end. Well, pasensya na, siguro para sa iba sasabihin nila sobrang kaartehan naman ito, sobrang kung ano-anong mga nalalaman. Pero yung kasi yung gusto ko gusto ko na ramdam ko yung feedback ng front end. Kasi doon ko nararamdaman yung grip ng front end. Doon ko ngayon pwedeng tansyahin kung should I go deeper into the corner, should I run a little bit wide, or should I run a little bit tighter in the corner, babaguhin ko ba yung linya ko. Kapag meron akong feedback ng grip ng front end, mas kampante ako, mas confident ako na mag-atakehin yung corner. Yung naramdaman ko dun sa isang handlebar, kasi siya ay mas mataas dito. Ang taas niya ata is nandito siya, yan. So mataas siya ng mga 1.5 inches or almost 2 inches, ganyan siya. Yung stock nandito, yung stock Yan, nandito yung stock. Yan, ganyan. Hindi ko siya nagustuhan. Kasi tuwing magka-counter steer ako, lalo na yung left side, hindi ko alam kung bakit, pakiramdam ko magwa-wash out yung unahan. Hindi ko maramdaman yung grip, hindi ko maramdaman yung feedback. Siguro dahil yung handlebar na yun ay 3-piece. 'Di ba? Meron siyang centerpiece, tapos meron siyang bar dito na isusuksok mo yung pinaka handlebar mismo. Yung hindi yun maganda kasi pwedeng lumuluwag yun o pwedeng hindi buo yung kanyang yung vibration. Yun. Okay, para mas maintindihan ng iba. Yung vibration ng front end, hindi ko maramdaman lahat. Nadadampen, nababawasan dahil dun sa kanyang design. Etong design na to, ito ay solid 1 bar yan. Yan, isang bar yan. So yung lahat ng vibration ng unahan, mararamdaman ko sa kamay ko. At yun ay gustong-gusto ko. Marami sa mga riders ang ayaw ng vibration. Ako, gusto ko ng vibration kasi it will tell me something about how the front end and how the rear end is gripping the road. Pag halimbawang katulad sa may mga parts sa taas na merong part na pag pasok mo ng kurbada, maganda yung daan, pero pagdating mo sa mid corner may mga uneven road surfaces, may mga hindi man mga lubak pero may mga alon-alon. Alam ko na may alon yun kasi nadaanan ko na dati yun matagal na. Pero ngayon parang hindi ko maramdaman dun sa isang bar. Kaya sabi ko, naku, alam ko na ang problema dito. Ang problema doon is yung three-piece construction ng isang bar. Siya ay sobrang mataas, kaya hindi ko... Kasi pag sobrang mataas, yung weight bias ko ay hindi ko mailagay sa unahan. Hindi ko maitukod yung unahan. Siguro nga talaga dapat sports bike ang binili ko. Kaso pag sports bike naman, mananakit ang aking likod sa city riding, lalo sa traffic, 55 na ako hindi na ako pwede nun. Maya pa 60 na ako, so mahirap i-enjoy ang sports bike pag 16, pag senior citizen ka na. So anyway, so yun yung naging dahilan, masyado siyang mataas, 3-piece construction,
So nararamdaman ko yung mga wobble, nararamdaman ko yung ano, pero hindi ko maramdaman yung front end feedback. Mahalaga sa akin yun. So this time, ibinalik ko to kasi ito ay sobrang baba. At ito ay wide handlebar. 72 yan. 72, 720. 720 millimeters yan. From end to end. 720 millimeters. Tapos ang ganda ng kanyang angle, yung kanyang pabuka. Hindi siya pasok tulad ng mga sports bike. Hindi rin naman siya yung tipong nakaangat tulad ng scrambler or tracker or ADV. Hindi rin naman siya masyadong pabuka tulad ng straight bar. So meron siyang may kaunting angle pabalik. Yun yung sweep angle niya kung tawagin. So meron pa rin siya. So komportable siyang laruin. At ang observation ko dito nung ginamit ko to nung una is napakaganda ng feedback ng unahan. Ramdam ko. Hindi ako nag-aalinlangan sa nararamdaman kong feedback coming from the handlebars. Meron nga lang talaga tong sacrifice. Yung sacrifice number 1 kanina, di ba, is yung, ano ba yung sacrifice number 1 is, ano ba sinabi ko sacrifice number 1? Okay, anyway, wag na natin sabihin ko na lang uli. Ang isa sa mga sacrifices, yun nga, pinutol ko na yung hazard switch, hazard wire. Hindi dahil sa handlebar, pero dahil nga may nasira dito sa clutch bolt. Okay, may nasira. So hindi ko siya dadalhin sa machine shop para lang bumayad. Kung kaya ko naman gawa ng paraan, di ba? Parang mahal yan sa machine shop kung papaalis mo yun. Tatagayin ako. So, kuripot ako eh. Yun ang sacrifice number, huwag na nating numberan. Yun ang isa sa mga sacrifice. Another sacrifice is ngayon, dahil sobrang baba nito, tumatama ngayon itong parehong switch controls, control assembly or switch assembly dito sa fairings. Pakita ko sa inyo. Hoop. Yan o. Yan, tumatama siya pero hindi pa siya naka full turn, yun, no? Hindi pa siya sagad, no? Ewan ko, nakikita nyo, yun. Hindi pa siya sagad, so nabawasan ang steering nabawasan ng steering radius ngayon ni Octavia. Medyo malaki din, yan, no? Yan, sagad na yan. At sa kabila, ganun din. Yun, no? Tumatama yun, no? Yun, no? Tumatama. Ayan, tumatama. So, ang problema ngayon dito sa left side is hindi ko ngayon mailalak itong steering head kapag nakaparada ako. Kasi kailangan nakasagad yun eh. Okay. So, itong mga naiisip kong mga solusyon. Ang solusyon is bubutasin ko na lang yung fairings para pumasok yung switch assembly para pwede siyang sumagad. So, wawasakin ko yung fairing yun. Ang solusyon naman ng isa pa, kung sakasakali, kung gusto ko lang na mailak yung steering head, babaguhin ko yung angulo ng steering head lock mechanism doon. So, magbabaklas ako ng ignition tsaka ng steering head doon sa taas. As babaguhin ko lang yung angulo noon, didiskartehan lang yun. Yun yung dalawa. Ngayon, yan yung mga sacrifice na okay lang sa akin kasi mas gusto kong ma-achieve yung ganyang kababang ergonomics ng handlebar para maibigay sa akin yung feedback na hinahanap ko. Para pag nagko-cornering ako, ramdam na ramdam ko yung grip, yung nangyayari sa front end. At yun yung magbibigay sa akin ng confidence para ma-atake ko yung corner ng medyo mas masarap-sarap, mas maligaligaya ng konti. Hindi yung nangangamba ako dahil hindi ko maramdaman yung... Again, pasensya na, this is just me. I was born like this, na mayroong mga bagay masyado akong mabusisi sa ilang mga bagay na lalong yung mga gustong gusto ko. So yung mga sacrifices na yan, okay lang yan. Roon pa, maiisipan ko ng paraan yan kung paano susolusyonan yung mga sacrifices na yan. Pero for now, I'm willing to sacrifice all of that for the feedback of the front end. Yun yung mas mahalaga sa akin. And that's it. So si Octavia ngayon ay excited lumabas para matesting yung kasi mas mababa to kaysa sa ito na yung pinakababa. So I'll see you on the ride pag tinetestingan natin to.
siguro akit ulit tayo. Okay, see you in a bit.